Hey mga brods, mamaya na nga ang bakbakan ng SMB versus Magnolia Chicken Templados Hotshot sa Game 5 series nila mga kabrods. At ito nga, isa nga sa mga sinabi neto po ni Mr. Snow Badwa na ito nga pong sina Boss RSA at ang SMC Management ay paborito nga nila na manalo ito pong San Miguel Beermen. Yes mga kabrods, so kumbaga ito nga lang yan sa San Miguel versus Barangay Ginebra. San Miguel pala noon, gusto talaga ni Boss RSA ang San Miguel. Pero syempre mga brods, yun nga, gusto rin naman ni Boss Al ito pong Barangay Ginebra San Miguel. Pero yun nga, ang nangyari dito, may the best team win na. So kumbaga wala nang nagiging game fixing daw ito mga kabrods. So kaya mamaya sa Game 5 series nila, mamaya mga kabrods, expect nyo na magbakbakan talaga ng totohanan ito pong dalawang koponan na ito. Sa mga nagsasabi kasi ng mga fixed game na ganyan, yun nga yung isa sa mga haters na rin dito ng PBA. And sinabi na rin ito po ni na Mr. Snow Badwa na baka umabot talaga ito ng Game 6 or Game 7 series. Kasi nga ito pong dalawang koponan na ito ay hindi talaga nagbibigayan. Yes mga bros, palitan lang talaga ng panalo. So kumbaga business is business kasi kung sinasabi naman nila na fixed game or game fixing ang SMC Management, di dapat hindi sana na sweep ang Barangay Ginebra San Miguel sa best of 5 series nila against SMB. So mga brods, malabo talaga ang game fixing na dito sa SMC Management kahit ito ay sister team nila. Kaya nga mamaya makikita nyo na bakbakan talaga na parang walang sister team dito mga kabrod. So dito nga sinabi rin na ni Mr. Snow Badwa na ito pong dalawang kupunan na ito ay isa ito talaga sa mga masarap panoorin dahil yun nga hindi sila nagbibigayan. Unlike to kapag Ginebra ang nasa finals, parang sinasabi nila na game fixing na, pero pag ang Magnolia na ang nananalo mga kabrods, yun nga sinasabi na rin ng mga fans na sineseryoso na ng Magnolia ito at hindi na ito game fixing dahil nahihirapan na talaga ang SMB. Si Jun Mar nga umiinda na ngayon mga brods, may nararamdaman siya ngayon, pero sa Game 5 kontrolado lang ang kanyang minuto mamaya. So titignan din natin yan. So dito naman sa Magnolia Hotshots, alam ko nga ang isa sa mga advantage talaga nila dito sa buong serye na ito, nakikita naman natin yung mga fresh guards na mga batang players dito ng Magnolia Hotshots. Unlike dito sa SMB, yung iba dito may edad na, kaya nga medyo hirap sila sumabay sa mga fresh or batang guards ng Magnolia Hotshots. At yung mga forwards and power forwards din ng Hotshots. Kaya nga mga brods, dito mo makikita yung depensa and yung fast break and backward rotation ng Magnolia ang bibilis kasi nga naandyan ito pong sina Jay Holano at yung mga batang players ng Magnolia mga kabrods. Sa SMB, ang isa sa mga advantage talaga nila yung height. So, kailangan lang talaga nila ma-maximize yung height ng SMB. So, kapag yun ay kinain nila sa ilalim like Benny Boatwright, Fajardo, kapag nag-click yan and Tautua sa ilalim, mahihirapan ng Magnolia depensa na ito pong dalawa or tatlong big man na ito. And isa pa dito, isa sa mga best scorer na team ang SMB, and yung Magnolia isa naman sa best defensive team dito po sa ating Commissioner's Cup 2024 season. Kaya nga labanan nito ng depensa at opensang kupunan mga kabrods, the best of the best na magkaibang specialty ng laro. Kaya nga mga kabrods, mamaya magiging maganda ang laruan na ito, lalong-lalo na ito pong sina Abueva, alam naman natin may mga initan pa yan. And dito rin sa SMB, alam ko galit din pa rin ito pong si Mo Tautua. Nakikita rin naman natin bawat place meron pa rin bigayan ng dalawang player na ito. Kaya nga mga brods, maganda-ganda ang physicality at laro na ito mamaya. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba pinapabura na ba ng SMC Management ang San Miguel Beermen, o sa tingin nyo ba hindi na dahil ito ay totoong laro na? Kasi kung pinapabura nito ng SMC Management at na Boss RSA, dapat nakakalayo na ang SMB dito sa serye natin. Kaya nga, komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods isa-isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Dito nga, ito pong si Mr. Snow Badwa, isa nga po sa mga pinost niya ay ito pong one player wants to leave his current team. Kaso nga lang may problema dito mga kabrods. His ball club will now be strict when it comes to releasing players. Kaya nga, sinabi nga po dito ni Mr. Snow Badwa, stuck ka muna dyan or stuck ka dun ngayon boy. Kaya nga mga brods, isa nga sa mga ito pong clue ni Mr. Snow Badwa, ang stuck
ay parang tinutukoy niya ito pong si Alex Stockton ng Converge Fiber Xers mga kabro. So ito pong si Alex Stockton ay 6'2 or 6'3" guard ng Converge Fiber Xers na talaga namang ipinapakita niya na isa siya sa mga potential young guns ng Converge. Kaya nga naman mga kabrods, syempre sa potential nito, gusto rin nito mag-explore ng ibang kupunan. So gusto na niyang umalis dito sa Converge dahil alam niya ang Converge parang walang potential manalo. Sinasabi nga nila, kakapasok lang nito ng Converge. So itong team na ito, gusto na itong manalo ng kampeonato sa PBA pero hindi naman natin nakikita yan mga brods dahil ito pong mga star players nila ipinamimigay nila like Maverick Hamisi and Jeron Teng. So sino naman ang susunod? Kaya nga mga brods, mahirap ito sa Converge Fiber Xers dahil hindi sila marunong humawak ng mga superstars. So pinapamigay like parang nagiging farm team daw ito. Kaya ito pong si Alex Stockton ay isa rin ito sa mga ma-pride na player or young player dito ng Converge na gusto ring magkampiyon mga kabrods. Kaya nga gusto niya lumipat doon sa kupunan na may potential na magkaroon ng kampyonato. So isa nga sa mga gustong puntahan din ito po ni Alex Stockton ito pong Barangay Ginebra, San Miguel. So sino ba namang player na hindi gustong pumunta sa Ginebra dahil alam niyang may potential ito pong team na ito. Kaya nga mga brods, hindi nga lang siya maalis-alis ng Converge dahil may bali-balita nga tayo nagliligang labas ito pong si Alex Stockton. Kaya nga na-stuck siya dyan sa Converge, imbis na ma-trade siya hinigpitan ito ng kanyang mother team na Converge dahil yun nga nasilip na nagliligang labas. Kaya nga mga brods, sayang din dahil 6'2 or 6'3 guard din ito ng Barangay Ginebra, San Miguel. Sana kung makuha man nila dahil mga brods, may shooting, may drive, and yun nga, big point guard. Ito pong si Stockton, biruin nyo, 6'2", 6'3 guard na kayang magdala ng bola, kayang ibaba yung bola from backcourt mga kabrod. So ang ganda rin ng mga ball control na ito, ball handling skills, yung shooting din ni Alex Stockton, ang ganda ng stroke. So maganda ang potential talaga nito po ni Alex Stockton, tapos may height pa. So sino ba namang hindi magugustuhan ito pong full package na skills ng batang ito? Kaya nga ito pong si Coach Tim Cone kukunin na sana ito pong si Alex Stockton. Hindi nga last na ma-release ng Converge Fiber Xers. Siguro nga ito pong si Boss Al, kung ito ay syempre mangingialam na sa negotiation na ito, syempre pipilitin nila na ma-release ito pong si Stockton sa Converge para nga makuha nila. So dagdag shooter rin ito para sa Ginebra and para sa preparation sa All Filipino Cup dahil alam naman ng Barangay Ginebra, San Miguel na gusto pa rin nilang bumawi at makakuha ng kampyonato sa All Filipino Cup dahil hindi nga naging maganda ang kanilang resulta ng semifinals kung saan na-sweep sila ng SMB. So additional sana bilang isang shooting guard o point guard itong si Alex Stockton, matutulungan na sana niya ang scoring ng Ginebra like sina Scottie Thompson, Pringle na inconsistent, Tenorio na medyo may edad na, Pinto inconsistent din, Maverick Hamisi na naging teammate niya sa Converge na andun na rin sa Ginebra. So magiging maganda sana kung nandun si Stockton para nga matulungan niya rin ang Barangay Ginebra, San Miguel at yun nga may potential pa siyang magkaroon ng kampyonato at may chance. So ikaw mga bros, tingnan nyo ba Alex Stockton babagay ba sa Barangay Ginebra, San Miguel? So komento mo lang opinion mo dito mga bros at isa-isahin natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is Update Dahil let you know lang, I'm out.